Hoy, babae, hindi ka ba natatakot? Mga bandido na ng asar at humampas sa pisngi ng isang general ng Special Forces na nag-aakyat sa bundok ay nakakuha ng matinding leksyon mula sa kanya. Ang babaeng may magandang hubog ng katawan, halika rito. Iyan ang mga bandido na sanay manggulo sa mga turista at mangikil ng pera. Gayunpaman, ang babaeng binangga nila ay lumabas na isang aktibong General Mayor, nagmula sa hanay ng mga elite ng Philippine Special Operations Command, SOCOM. Ito ang kwento kung paano niya sinira at pinagwawasak ang mga bandidong may kriminal na nakaraan. Ang hangin ng Cordillera na punong-puno ng simoy ng taglagas ay kristal na malinaw at malamig. Ang mga dahon ng kawayan at iba pang puno na nakalatag sa magkabilang gilid ng daanan patungo sa taas ng bundok pulag ay nagliliyab sa matingkad na pula at dilaw na mga kulay, tila sinakop ng apoy na lumilikha ng isang nakamamanghang tanawin. Sa katahimikan ng umaga ng araw ng linggo, si Lolo Miguelito, Miggy Santos, isang ubaning matanda, ay naglalakad ng dahan-dahan. Sinisipsip ang enerhiya ng kabundukan na matagal na niyang hindi nababalikan. Palagi niyang hinahanap ang mga bundok ng Pilipinas, kung saan siya naglingkod sa militar noong kabataan niya, lalo na ang pulag, na paminsan-minsan niyang binabalikan kahit pagkatapos niyang magretiro upang makahanap ng kapayapaan ng loob. Ang sarap. Bulong niya. Kinuha niya ang botele ng tubig na nakakabit sa kanyang bag, uminom, at nagpapahinga nang marinig niya ang malalakas na boses na hindi akma sa payapang kapaligiran ng bundok. Tumingin siya sa kurbada ng daanan kung saan hinarangan ang daan ng 5 o 6 na lalaking mukhang mabangis, nakasuot hindi ng pangturista, kundi ng itim na tracksuit. Malinaw na hindi sila mukhang mga taong nagpunta upang mag-enjoy sa kabundukan. Sa harap nila, nakatayo ang isang batang magkasintahan na turista na may takot na mukha at may sinasabing pagtutol. Ngunit sa ilalim ng nagbabantang tingin ng mga lalaki, ang kanilang boses ay unti-unting humihina. Isang matipunong lalaki na mukhang baboy ramo at tila siya ang pinuno si Victor, Bicol Corpus ay nagsabi na may masamang ngiti. Kami rito ay nagpapakahirap para lang makita ninyo ang ganda ng pulag. Naglilinis kami ng daan at nag-aalis ng basura. Kaya, dapat magbayad kayo ng bayad daan. Tag, 5,000 piso bawat tao. Hindi naman mahal, di ba? Anong kalokohan yang pinagsasabi mo? Ito ay isang national park. Nagbayad na kami ng entrance fee. Anong bayad daan pa yan? May lakas ng loob na sigaw ng binata. Ngunit ang lalaking nakatayo sa tabi ni Victor, isang lalaking may pilat sa mukha, ay magaspang na sinunggaban ang kwelyo ng binata. Hoy, unggas! Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Ilabas mo ang pitaka mo habang nagsasabi kami ng maayos, kundi magiging pagkain ka ng mga hayop gubat. Ang natatakot na dalaga ay umiiyak na kumapit sa braso ng kanyang nobyo. At sa huli, labag sa kanilang kalooban, kinuha nila ang pera mula sa kanilang mga pitaka at ibinigay sa mga bandido. Nang matanggap ang pera, ngumiti si Victor ng may kasiyahan at binuksan ang daan. Ang magkasintahan ay nagmamadaling umalis, halos tumatakbo. Si Lolo Miguelito, habang pinagmamasdan ang tagpong ito, ay tahimik na umiling. Noong kabataan niya, hindi niya kinaya ang kawalang katarungan, ngunit ngayon, matanda na at humihina, sinisisi niya ang sarili at akmang lalampasan na lang ang mga ito. Gayunpaman, hindi siya pinakawalan ng ganoon lang ng mga bandido. Si Victor, na may tingin ng maninila, ay tiningnan ang matanda mula ulo hanggang paa at hinarangan ng daan. Hoy, Lolo, nanood ka. Dapat magbayad din ng panonood. May espesyal na taripa para sa iyo, 10,000 piso. Ipalagay mo na itong bayad para ihahatid ka namin ng ligtas at maayos. Si Lolo Miguelito, mahigpit na hawak ang tungkod, ay mahinang nagsabi, makinig kayo, mga bata, may batas ang bansa. Paano kayo naglakas loob na gumawa ng ganitong kasamaan? Agad ninyong itigil ito at umalis. Magpapanggap ako na walang nakita. Pagkatapos niyang magsalita, nagtawanan ang mga lalaki. Haha, gusto pa kaming turuan ni Lolo. Hoy, matanda, tila nakalimutan mo na kung paano gumagana ang mundo. Ang mga mata ni Victor ay kumislap, magaspang niyang itinulak ang balikat ng matanda. Nawalan ng balanse, si Lolo Miguelito ay napahiyaw at bumagsak sa lupa. Ang mga tuhod niya ay nakaramdam ng matinding sakit. Kinubkob siya ng mga bandido at akmang sisipain na nang biglang may boses na narinig. Anong nangyayari rito? Isang malinaw at, sa parehong oras, may autoridad na boses ng babae ang narinig. Lahat ng tingin ay bumaling sa pinagmulan ng tunog. Doon nakatayo ang isang babae na nakasuot ng masikip at functional na hiking suit na nagpapatingkad sa kanyang athletic na katawan na walang nikatiting na taba. Ang mahaba niyang buhok ay maayos na nakatali sa isang ponytail. May bahagyang make-up sa kanyang mukha, ngunit ang malinaw na mga tampok ng mukha at malinis na balat ay hindi mo mahulaan ang kanyang edad. Sa tingin, maaari siyang nasa 25 hanggang 30 taong gulang. Isang napakagandang dilag. Ang pangalan niya ay Anya Reyes, ngunit walang sinuman ang makakaisip kung sino siya talaga.
Si Victor, na sandaling natigilan sa biglaang paglitaw ng dilag, ay agad na nagpakita ng masamang ngiti at lumapit sa kanya. Aba, ganda, naligaw sa bundok o nagpunta rito para makipagsaya sa amin. Ang mga tauhan niya ay naghiyawan, nagpapalabas ng malalaswang biro. Ang ganda ng figure at mukha, bagay na bagay sa panlasa ko. Si Anya, hindi pinansin ang panggugulo nila, ay lumapit kay Lolo Miguelito na nakahandusay at sinuri ang kanyang kalagayan. Ayos lang po ba kayo, Lolo? Ayos lang ako. Hija, tumakas ka na rito. Masasamang tao sila, nag-aalalang sabi ng matanda. Ngunit tinulungan siya ni Anya na makatayo, at pagkatapos ay humarap sa grupo ni Victor. Ang tingin niya ay kasing lamig ng yelo. Humihingi kayo ng tawad sa matanda, ibalik ninyo lahat ng perang kinuha ninyo, at umalis kayo agad dito. Kung hindi, hindi ako magsasampa ng reklamo sa pulisya. Dahil sa sobrang tapang na ito, tumawa si Victor ng naguguluhan. Ano? Ano raw? May babae na tumitilaok. Hoy, ilang taon ka na ba? Tita ka ba namin o ate? Mukha kang maganda, pero mukhang wala kang preno. Maganda ang figure, at kung wala kang pera, baka magbayad ka sa ibang paraan, ang mga broad ay pwedeng magdala sa iyo sa magandang lugar. Mag-relax tayo ng pangmatanda. Ang mga tauhan ni Victor ay muling nagtawanan ng marumi bilang tugon sa kanyang tahasang panggugulo. Ngunit ang ekspresyon ng mukha ni Anya ay hindi nagbago. Sa kabaliktaran, tila pinag-aaralan niya ang mga kalaban, tinatasa ang kanilang mga galaw, posisyon, center of gravity ang tingin ng isang bihasang mga ngaso na nag-aanalisa sa kanyang biktima. Huling babala. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo. 1. Nang lumabas ang mga numero mula sa kanyang labi, sumimangot si Victor at sumigaw, baliw ito. Naghahanap talaga ng kamatayan. Hoy, mga kasama, hulihin niyo siya, walang testigo sa gubat. Mag-enjoy tayo mamayang gabi. Ang kanyang mga salita ang naging senyales, ang lalaking may pilat sa mukha na pinakamalapit sa kanya, na may masamang ngiti, ay inabot ang kamay kay Anya. Sa sandaling iyon, gumalaw ang katawan ni Anya. Ang salitang pagsabog ay hindi sapat upang ilarawan ang kidlat bilis na paggalaw. Bago pa man dumampi ang kamay ng lalaki sa kanyang balikat, umikot siya ng kalahati, sinunggaban ang braso nito. Sa isang sigaw ng sakit, ang braso ng bandido ay nabaluktot sa hindi natural na anggulo. Agad na tinamaan ni Anya ng tuhod ang elbow joint nito. Sa isang nakaririmarim na tunog ng pagbali, bumagsak ang lalaki sa lupa, namimilipit sa sakit at hawak ang kanyang bali na braso. Si Victor at ang iba pa niyang mga tauhan ay natigilan sandali sa pagkabigla. Bago pa man sila nakabawi, si Anya ay gumagalaw na patungo sa susunod na target. Nagbigay siya ng isang tumpak at maikling sipa sa tiyan ng isa pang bandido na sumugod sa kanya mula sa gilid. Ang sipa ay hindi flashy. Ngunit ang buong bigat ng kanyang katawan ay nakapaloob dito, at tinanggal nito ang hininga ng lalaki. Sa isang garalgal na sigaw, bumagsak ito, nagsusuka ng stomach acid at namimilipit sa sakit. Ngayon pa lang, nang maunawaan ang kalubhaan ng sitwasyon, si Victor at ang natitirang 3 bandido ay sabay-sabay na sumugod sa kanya, ngunit ang kanilang mga galaw ay parang slow motion sa mata ni Anya. Naglingkod siya sa loob ng 25 taon sa Elite Special Forces Unit ng SOCOM, ang pinakamahusay sa Pilipinas. Dumaan sa di mabilang na operasyon at counter-terrorism missions, nasa bingit ng buhay at kamatayan, para sa kanya, ang pag-atake ng mga tambay sa kalye ay parang laro lang ng bata. Umiwas siya sa kamao ng isa sa mga umaatake, iniliko ang braso nito papasok, sinunggaban ang leeg at agad na ibinato sa lupa. Madali siyang umiwas sa batuta na inihataw ng isa, binaluktot ang pulso nito, inagaw ang batuta, at ginamit iyon upang hampasin ang hamstring nito. Ang huling natitirang bandido ay umatras sa takot at natisod sa sarili niyang paa. Sa wala pang 1 minuto, 5 malulusog na lalaki ang nakahandusay sa lupa at umiinda. Si Anya ay nakatayo, madaling nakasampay ang inagaw na batuta sa kanyang balikat, at wala ni isang hibla ng buhok niya ang nagulo. Si Lolo Miguelito, nakanganga, ay nakatingin sa tagpong ito, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang marupok na babaeng ito ay mag-isang tinalo ang mga bandidong ito. Si Victor, nakita ang kanyang mga tauhan na umiinda sa sakit na may bali-bali na mga kamay at paa, ay naramdaman kung paanong nagngangalit ang kanyang ngipin. Napuno ng galit at pagtataka, tinitigan niya si Anya. Ikaw? Sino ka? Anong sports ang ginawa mo? Hindi sports, kundi sining. Ang pumatay, para tanggalin ang mga social parasite na tulad ninyo, ang boses ni Anya ay kasing lamig ng yelo. Nang humakbang siya patungo kay Victor, kusang umatras ito. Ang takot ay nagsimulang kumalat sa buong katawan niya. Sa sandaling iyon, mula sa ilalim ng bundok, narinig ang mahinang tunog ng sirena. Di nagtagal, isang sasakyan ng pulisya, na nagbubuga ng alikabok, ang huminto sa pasukan ng daanan, at 2 pulis, na humihingal, ang tumakbo paakyat.
Pinamumunuan sila ng Chief of Criminal Investigation ng Baguio City Police District, si Major Santiago Santi Reyes. Si Victor, na ang mukha ay baluktot sa takot, ay hindi maitago ang kislap ng kagalakan nang makita ang pulisya. Tila iyon ang hinihintay niya, tumakbo siya palapit kay Major Reyes at sumigaw, "Major Santi, tingnan nyo, may baliw na babae na umaatake sa amin. At ito ang ginawa niya sa mga kasamahan ko. Gusto lang namin tulungan ang mga turista sa mabuting paraan, pero sinugod niya kami ng may kamao." Tiningnan ni Major Reyes ang mga nakahandusay na tauhan ni Victor, ang walang galos na si Anya, at si Lolo Miguelito na nakatayo sa tabi niya. Bahagyang kumibot ang tingin niya, ngunit pagkatapos ay may autoridad siyang gumaling kay Anya. "Ipakita ang inyong identification. Sa ngayon, inaaresto ko kayo dahil sa hinala ng aggravated assault at infliction of physical injury. Ilagay ang mga kamay sa likod ng ulo at sumunod sa akin ng walang pagtutol." Si Lolo Miguelito, hindi makapaniwala sa kanyang narinig, ay sumigaw, "Hoy, sir! Mukhang mali ang pagkakaintindi ninyo. Sila ang nagbabanta sa amin at sinusubukang mangikil. At ang dalagang ito ay ipinagtanggol lang kami. Dapat sila ang arestuhin ninyo, hindi ang isang matuwid na mamamayan." Ngunit binaliwala ni Santi Reyes ang sinabi ng matanda. Lumapit siya kay Anya upang lagyan siya ng posas. Tiningnan siya ni Anya ng diretso sa mata. Sa tingin na iyon, nakita niya ang katiyakan. Ang pulis na ito ay kakampi nila. Ang paglaban at pagbubunyag ng kanyang pagkatao rito ay lalo lamang magpapahirap sa sitwasyon. Kailangan niyang pasukin ang kuta ng kaaway at bunutin ang ugat ng kasamaan. "Sige, sasama ako sa inyo ng kusa, ngunit dalhin ninyo muna ang matandang ito sa ospital." Mukhang nasaktan niya ang kanyang tuhod. Kalmado niyang inabot ang kanyang mga kamay. Ang malamig na bakal ay kumapit sa kanyang pulso. Si Santi Reyes, sandaling nagulat sa kanyang hindi inaasahang pagsunod, ay di nagtagal ay ngumiti ng may kasiyahan at dinala siya sa sasakyan ng pulisya. Si Lolo Miguelito ay isinakay din sa parehong sasakyan, sinabihan na kailangan siya para magbigay ng pahayag bilang testigo. Habang sumasakay si Anya sa sasakyan ng pulisya, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng malamig. Sa kanyang isip, ginagawa na niya ang mga komplikadong kalkulasyon, korap na pulis, organized crime group, at ang kanilang koneksyon. Ang kaso ay nagiging mas seryoso kaysa sa inaakala niya. Intuition niya na ito ay hindi lamang isang insidente sa bundok, kundi isang hibla na patungo sa isang malaking corruption network na malalim na nakaugat sa rehiyong ito. At ang taong dapat maglinis ng gulo na ito ay siya. Ang sasakyan ng pulisya, gaya ng inaasahan, ay hindi pumunta sa istasyon ng pulisya, kundi sa isang lumang inabandon ng hunting cabin na matatagpuan sa liblib na bahagi ng Cordillera. Ang bakuran ay puno ng damo na nagpapahiwatig ng matagal ng pagkakatiwangwang, at ang mismong gusali ay mukhang babagsak na. Magaspang na hinila ni Santi Reyes si Anya at Lolo Miguelito mula sa sasakyan at itinulak sila sa loob. Sa loob ay maalikabok at ang amoy ng amag ay tumama sa ilong. Di nagtagal, pilay na pumasok si Victor at ang kanyang mga tauhan. Tinitigan nila si Anya ng may tahasang galit, handang patayin siya. Si Santi Reyes, na komportableng nakaupo sa isang lumang upuan, ay nagsimulang magtanong kay Anya. "Sige, magsalita. Pangalan, edad, propesyon. Sino ka? Saan ka kumuha ng ganoong lakas ng loob?" Si Anya, mahigpit na nakakagat ang labi, ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Sa kanyang katahimikan, sumimangot si Santi Reyes. Sumingit si Victor, "Major, tingnan ninyo ang tingin niya. Hindi pa rin siya natututo. Sa mga tulad niya, hindi ka makikipag-usap sa salita. Alam ko ang isang magandang paraan para magsalita siya." Si Victor, na may masamang ngiti, ay akmang lalapit kay Anya, ngunit si Lolo Miguelito, sumigaw, ay hinarangan ang daan. "Mga walang hiya! Hindi kayo natatakot sa Diyos. Ang pulis ay nakikipagsabuatan sa mga bandido, binabantaan ang mga inosenteng mamamayan. Anong klaseng bansa ito? Manahimik ka, matanda." Magaspang siyang itinulak ni Victor. Ang matanda, tumama sa dingding, ay napahiyaw. Sa sandaling iyon, kumislap ang kidlat sa mga mata ni Anya. Inunat niya ang kanyang mga kamay na may posas at buong lakas na hinampas ang sulok ng paa ng upuan. Sa isang malakas na pagbasag, ang konektor ng posas ay nabali. Bago pa man may sinuman na nakabawi, sumugod siya sa tauhan ni Victor na nakatayo sa tabi niya, sinunggaban ang leeg nito, ginamit ito bilang human shield, at idinikit ang matalim na fragment ng posas sa lalamunan nito. "Huwag gumalaw. Isang galaw lang, at puputulin ko ang lalamunan niya." Ang sitwasyon ay agad na nagbago, at ang hangin sa kabin ay nanigas. Si Santi Reyes, nagpapanik, ay kinuha ang kanyang pistola. "Ikaw, baliw ka ba? Ang paghuli ng hostage ay paglabag sa batas. Manahimik ka." Wala nang mas kasuklam-suklam kaysa marinig ang tungkol sa pagganap ng tungkulin mula sa bibig ng isang korap na pulis. Ang boses ni Anya ay matalim na parang talim.
Idinikit niya ang fragment ng posas ng mas malalim sa leeg ng hostage. Major Santi Reyes, alam ko kung sino ang nasa likod mo, at may ideya ako kung anong kasamaan ang ginagawa mo sa pagtatakip sa grupo ni Victor. Kung pakakawalan mo kami ng matanda ngayon, ililigtas ko ang buhay mo. Sa sandaling iyon, may napansin si Lolo Miguelito at sa nanginginig na boses ay tinawag niya si Anya. Hija, hindi kaya ikaw si? Ang kanyang tingin ay nakatuon sa dogtag ng militar na bahagyang nakikita sa ilalim ng kwelyo ng kanyang hiking jacket. Nakita lang iyon sa isang saglit, ngunit ang hugis at material nito ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Si Anya, hindi lumuwag ang pagbabantay, ay tumingin sa matanda. Kinuha nito mula sa dibdib ang kanyang lumang dogtag ng militar. Ako si Sergeant Miguelito Santos, naglingkod sa Philippine Army. Ang anak ko ay nasa Mindanao rin, at doon nakilala niya ang isang napakabuting commander na nagligtas ng kanyang buhay, palagi siyang ipinagmamalaki niya. Sa kanyang mga salita, lumaki ang pupil ni Anya, Mindanao, at isang subordinate na nailigtas. Sa maraming piraso ng alaala, isang partikular na matingkad na mukha ang lumitaw. Ang anak mo, hindi kaya si Dante ang pangalan niya, Private First Class? Ang mukha ni Lolo Miguelito ay tumigas sa pagtataka. Oo, pero paano mo nalaman? Ako ang commander ng operative group kung saan naglingkod si Private Dante. Hindi ka panipaniwalang pagkakita. 15 taon na ang nakalipas sa matitinding bundok ng Mindanao, ang kanyang unit ay naambush ng mga rebelde. Malinaw niyang naaalala kung paano niya sinagip si Dante, na isinapalaran ang kanyang buhay. Sino ang mag-aakala na makikilala niya ang ama ng sundalong iyon dito, sa ganitong sitwasyon? Sa sandaling iyon, bumagsak ang tumpok ng mga lumang kahon sa sulok ng cabin, at ang mga gamit ay nagkalat. Kabilang dito, nabuksan ang isang lumang photo album. Ang tingin ni Anya ay tumigil sa isa sa mga larawan. Sa tabi-tabi, nakatayo ang batang si Victor at isang lalaki na may katamtamang edad, tila ang ama niya. Ang problema ay ang mukha ng ama. Nakauniporme siya ng militar. At iyon ang mismong Colonel Corpus na siyang personal na sinisiyasat ni Anya, noong siya ay isang military counterintelligence officer, dahil sa pagnanakaw at pinatalsik niya sa kahihiyan mula sa hukbo. Lahat ng bahagi ng puzzle ay nagtagpo. Ang anak, na naligaw ng landas sa pagtatangkang maghiganti para sa kanyang ama, at ang kanyang koneksyon sa korap na lokal na pulisya. Si Lolo Miguelito, sa nanginginig na boses, ay nagpatuloy, ang anak ko, si Dante, ay naging journalist ngayon. Ngunit isang buwan na ang nakalipas, hindi na siya nagpapakita matapos siyang pumunta rito sa Cordillera para mag-imbestiga sa local corruption, lalo na ang koneksyon ng pulisya sa mga bandido. Kaya ako nagpunta rito para hanapin siya. Naunawaan ni Anya ang lahat, hindi ito simpleng pagkakita. Ito ay tadhana na pinagsama ang ugnayan ng nakaraan at ang kasamaan ng kasalukuyan na siyang nagdala sa kanya rito. Hindi na siya kailangang mag-alinlangan. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Tiyak na hahanapin ko ang anak ninyo at lilinisin ko ang lahat ng basura na ito gamit ang sarili kong kamay. Ang tingin niya ay hindi na tingin ng isang ordinaryong turista. Ito ay tingin ng isang predator sa harap ng kaaway, ang tingin ng isang perpektong sandata ng tao na hinasa ng estado. Pinalakas niya ang hawak sa leeg ng hostage at idineklara kay Major Reyes at Victor, mula ngayon, nagbabago ang patakaran ng laro. Hindi kayo ang magtatanong sa akin, kundi ako sa inyo. Ang hangin sa loob ng cabin ay naging tense, parang bowstring. Ang bandido, na nakasikip sa kanyang kamay, ay nahihirapan huminga at nagkikisay, ngunit ang kanyang bakal na kamay ay hindi gumalaw. Ang matalim na gilid ng sirang posas ay nagbabantang kumapit sa carotid artery nito. Si Major Reyes, pinapawisan ng malamig, ay nag-aalinlangan kung hahawakan ba ang pistola, at si Victor, na may ekspresyon na pinaghalong takot at galit, ay hindi matanggap ang hindi kapanipaniwalang sitwasyong ito. Kaya, simulan natin ang pagtatanong. Ang boses ni Anya ay kasing lamig ng yelo, ngunit nakakagulat na kalmado. Una siyang tumingin kay Victor. Victor Corpus. Tama, ang ama mo si Colonel Corpus. Ako mismo ang humawak sa kaso niya noong naglilingkod ako sa military counterintelligence dahil sa paratang ng embezzlement at misappropriation kaya siya naalis. Siguro galit pa rin siya sa akin. Ngunit saan pupunta ang bulok na dugo? Ang ama ay nagnakaw sa bansa sa militar at ang anak ay nangikil sa mga turista sa bundok. Napakagandang larawan. Paghihiganti para sa ama. Ang maghiganti sa ganitong maliliit na pagnanakaw ang ama mo ay tatalikod sa libingan. Ang kanyang mga salita ay tumama ng eksakto sa masakit na punto ni Victor. Matapos ang kanyang respetadong ama ay tatakan bilang korap at bumagsak, nabuhay siya na may galit sa mundo at isang baluktot na pagnanais na maghiganti. Ngunit ang tingin ng babaeng ito, na tila nakikita ang loob niya, at ang kanyang mapanuksong tono, ay sapat na upang mawala siya sa katinuan. Manahimik ka. Anong alam mo sa ama ko? Dahil sa mga tulad mo, nasira ang pamilya namin. Nasira?
Ang ama mo mismo ang nagdala ng gulo sa sarili niya. Ang kasalanan ng isang sundalo na, habang tumatanggap ng sweldo ng Estado, ay pinupuno ang sarili niyang bulsa, pinagtataksilan ang kanyang mga kasamahan sa labanan. Nagbayad lang siya sa kanyang kasalanan. At anong ginawa mo? Sa halip na itama ang kanyang pagkakamali, nabubuhay ka sa mas kasuklam-suklam na paraan. Hindi ba babasa ang ama mo, kahit na duwag, ay hindi ng abuso sa walang kalaban labang matatanda at kababaihan. Mas masahol ka pa sa kanya. Ikaw nang sumugod si Victor sa kanya, nawalan ng katinuan, bahagyang dinilata ni Anya ang fragment ng posas sa leeg ng hostage. Tumulo ang isang patak ng dugo, sumigaw ang hostage, at si Victor ay natigilan sa lugar. Tiningnan niya si Victor nang may pag-aalipusta at tumingin kay Major Reyes. At ikaw, Major Santi Reyes, mas masahol ka pa. Ipinagkatiwala sa iyo ang pagtatanggol sa buhay at ari-arian ng mamamayan, ngunit sa uniforme ng pulisya na ito, tinatakpan mo ang likuran ng mga bandido. Ang iligal na sugalan at vice dens sa Cordillera, ang pang-ikil sa mga lokal na negosyante tiyak na may magandang pera na pumapasok sa account mo. Ang pang-ikil na ito sa daanan na inayos ni Victor, ideya mo rin, hindi ba? Gumagana ang ulo mo, ngunit ginagamit mo ito para sa napakaruming bagay. Nagsalita si Anya batay sa mga hinala. Ngunit ang mukha ni Santi Reyes, na ang mga sikreto ay eksaktong nabuksan, ay namutla. Sa nanginginig na boses, sumigaw siya, anong pinagsasabi mo nang walang anumang ebidensya? Mananagot ka pa sa paninirang puri. Ebidensya? Ngumiti si Anya, makikita natin ang ebidensya ngayon, at alam mo kung ano ang pinakakinakatakutan mo ngayon. Na makalabas ako rito ng buhay. Habang buhay ako, lahat ng krimen mo ay magiging pampubliko. Tapos ka na. Si Santi Reyes ay napuno ng matinding takot. Ang babaeng ito ay hindi ordinaryo. Ang kanyang mga aksyon, ang kanyang paraan ng pagsasalita, ang kanyang tingin lahat ay lumampas sa karaniwang tao. Ang pag-iisip na kung pakakawalan niya itong buhay, magiging katapusan niya, ay tumagos sa kanyang utak, nagpasya siyang isapalaran ang lahat. Lahat, manatili sa inyong lugar. Tumatawag ako ng reinforcement. Tumatawag ako ng reinforcement. Kinuha ni Santi Reyes ang radio mula sa kanyang sinturon at nagtangkang sumigaw ng desperado. Hindi pinalampas ni Anya ang sandaling iyon. Buong lakas niyang sinipa ang likod ng hostage, pinapunta ito kay Santi Reyes. Bumangga sa kanya ang mabigat na katawan na lumilipad, nawalan ng balanse si Santi Reyes at bumagsak. Ang radio na hawak niya ay lumipad sa hangin. Si Anya, parang isang panther, ay tumalon mula sa sahig. Ang kanyang kamay ay tumpak na nahuli ang radio sa hangin. Kasabay nito, pagbagsak niya, ang isang mabilis na sipa ng kanyang combat boot ay tumama sa baba ni Santi Reyes. Sa isang maikling unggol, nawalan ito ng malay. Ang lahat ng ito ay nangyari sa wala pang 2 segundo. Si Victor at ang natitirang mga bandido ay natigilan sa takot. Ang mga galaw na iyon ay mahirap paniwalaan na pag-aari ng isang tao. Si Anya ay malamig na tumingin sa mga nakahandusay sa sahig at pinindot ang transmit button sa radio. Sa pamamagitan ng tunog ng static, ang kanyang boses ay kumalat sa cabin, umabot sa precinct ng lokal na pulisya, at sa buong AFP Communication Network. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang ordinaryong babae. Ito ay may autoridad ng isang kumander na namumuno sa di mabilang na tauhan at nag-uutos sa larangan ng digmaan. Dito si Anya Reyes. Armed Forces of the Philippines. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Ang mga nasa precinct ay malinaw na naguguluhan sa hindi inaasahang mensahe mula sa militar. Ulitin ang inyong unit at layunin ng tawag. Si Anya, na tila sinasadya upang marinig ng lahat sa kabin, ay malinaw at may autoridad na nagsabi dito ang commander ng SOCOM 1st Scout Ranger Regiment, General Mayor Anya Reyes. Sa kasalukuyan, nasa isang iligal na estruktura ako sa loob ng Cordillera National Park, kung saan ako ay naging testigo sa abuse of authority at iligal na pagpigil sa mga sibilyan ng Chief of Criminal Investigation ng Baguio City Police District, si Major Santi Reyes. Agad na makipag-ugnayan sa Garrison Command at humiling ng pagpapadala ng military police unit sa lugar. Uulitin ko dito ang commander ng SOCOM Special Forces, General Mayor Anya Reyes. Hinihiling ko ang agarang pagpapadala ng military police. General Mayor. Isang bituin. Isang commander na nasa antas ng brigad. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon, ang oras sa loob ng cabin ay ganap na huminto. Hindi makapaniwala si Victor sa kanyang narinig. Anong sinabi niya? General Mayor. Isang bituin. Ang bata. At magandang babaeng ito. Hindi maaari. Ngunit ang autoridad at bigat na narinig sa kanyang boses sa radio, na walang nikatiting na kasinungalingan, ay nagpatunay na ito ang mapait na katotohanan. Ang mukha ng lahat ng bandido, maliban kay Santi Reyes, ay nawalan ng kulay, naunawaan nila kung sino ang kanilang binangga.
Hindi lang sila nanggulo sa isang magandang turista sa bundok para mangikil. Binangga nila ang isang aktibong general na nag-uutos sa Elite Special Forces ng Pilipinas. Ang mga tuhod ni Victor ay nanghina at bumagsak siya sa sahig. Ang laro ay ganap na nabaligtad. Matapos tapusin ni General Mayor Anya Reyes ang transmisyon, namayani ang katahimikan sa loob ng cabin. Mula sa kabilang dulo ng radio, narinig ang mga nag-aalalang boses mula sa precinct, ngunit hindi na sumagot si Anya. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Victor, na nakaupo sa sahig na may tulalang tingin, at sa kanyang mga tauhan, na nanginginig sa takot, parang dahon ng kawayan. Wala na sa kanilang mga mata ang pagmamataas o pagnanasa, tanging primitive na takot at kawalang pag-asa. Lahat, tumayo at humarap sa dingding sa isang hilera, mga kamay sa likod ng ulo. Ang utos ay maikli at determinado. Walang tutol, tila matagal ng sinanay ng mga sundalo ang mga bandido, na nagpapatianod, ay tumayo at humarap sa dingding. Para sa kanila, si Anya ay hindi na isang target ng panggugulo, kundi isang ganap na puwersa, kung saan nakasalalay ang kanilang mga buhay. Lumapit si Anya kay Santi Reyes na nawalan ng malay at kinuha ang posas at pistola mula sa sinturon nito. Pagkatapos, upang hindi na sila mag-isip pa ng pagtakas o paglaban hanggang sa pagdating ng military police, inalis niya ang mga shoelaces at sinturon ng mga bandido at tinalian silang lahat. Isang primitive ngunit pinakamaasahang paraan. Nang matapos ito, lumapit siya kay Lolo Miguelito, na nakamasid sa lahat ng nangyayari ng may pagkamangha at shock. Lolo, natakot po ba kayo ng husto? Ayos na po ang lahat. Ikaw, General ka pala. Si Lolo Miguelito ay hindi makapagsalita. Ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa gulo, ang tagapagligtas ng kanyang anak, ay isang general na may bituin ng Philippine Army. Kusang loob siyang tumayo ng tuwid at akmang magbibigay-pugay. Mahinahong hinawakan ni Anya ang balikat niya, pinipigilan siya, hindi na kailangan, Lolo. Sundalo lang ako. At ngayon, ang priority natin ay hanapin ang anak ninyo, si Journalist Dante. Sa mga salita, ang mga mata ni Lolo Miguelito ay namula. Sa boses ng pagmamakaawa, nagtanong siya, ang anak ko, si Dante, buhay ba talaga siya? Siguradong buhay siya, at ipinapangako ko na hahanapin ko siya. Sa boses ni Anya ay narinig ang matibay na katiyakan, ngunit ang katiyakan lang ay hindi sapat. Upang mahanap ang kanyang anak at ganap na putulin ang kadena ng korupsyon na ito, kailangan ng mapagpasyang ebidensya. Ang matalim niyang tingin ay nagsimulang mag-inspeksyon sa loob ng cabin. Hindi lang ito isang inabandonang bahay. Ito ay isang sikretong hideout ni Santi Reyes at ng grupo ni Victor. At malaki ang posibilidad na nakatago rito ang mga ebidensya ng kanilang mga krimen. Ang kanyang tingin ay tumigil sa isang lumang fireplace. Kahit saan ay may makapal na layer ng alikabok, ngunit tanging isang tiyak na bahagi ng sahig sa harap ng fireplace ang bahagyang mas malinis. Tila may madalas na kinukuha at ibinabalik doon. Tiningnan ni Anya ang loob ng fireplace. Sa suot, napansin niya na may isang brick na bahagyang naiiba sa kulay mula sa iba. Kinuha niya ang poker na nakatayo sa tabi at, ginamit ito bilang lever, sinungkit ang brick. Sa isang malalim na tunog, bumagsak ito, na nagbubukas ng isang maliit na sikretong espasyo. Sa loob, nakahiga ang isang lumang iron box. Kinuha ito ni Anya at binuksan. Sa loob, naroon ang lahat ng hinahanap nila, isang notebook na may detalyadong tala, tungkol sa pangikil sa mga leisure establishments sa Cordillera, mga bank statements. Isang sikretong ledger na may listahan ng mga bribe na natanggap ni Santi Reyes para sa pagsasara ng iba't ibang kaso, at isang maliit na portable voice recorder. Kinuha ni Anya ang recorder. Ang kanyang daliri ay pinindot ang play button. Sa pamamagitan ng tunog ng static, narinig ang pamilyar na mga boses, pakiusap, kahit isang lagok lang ng tubig. Alam ninyo na ilegal ang ginagawa ninyo. Dante. Sigaw ni Lolo Miguelito at tumakbo sa recorder. Iyon. Walang duda, ang boses ng kanyang anak, si Journalist Dante. Ang boses ay napakalaki at mahina. Manahimik ka, journalist. Sa tingin mo, hindi namin alam na ilegal ito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang lugi namin dahil sa pag-iintriga mo sa mga gawain namin? Iyon ang boses ni Victor. Victor, huwag kang mag-init. Hindi madaling pakawalan ang lalaking ito. Masyado siyang maraming nalaman, lalo na tungkol sa relasyon natin. Kung pababayaan natin siyang buhay, pareho tayong tapos. Sumunod ang malamig na boses ni Santi Reyes. Anong gagawin ninyo? Papatayin siya. May mas magandang paraan. May isang lumang inabandonang tungsten mine sa malapit. Ihahagis natin siya sa pinakamalalim na shaft. At walang sinuman ang makakahanap sa kanya, ipalabas natin na accident ito. Perpekto kung i-stage natin na nawawala siya habang nagha-hike sa bundok. Doon nagtapos ang recording. Si Lolo Miguelito, namumutla ang mukha, ay natinag. Mahigpit na sinuportahan siya ni Anya sa braso.
Buhay ang anak, ngunit nasa matinding panganib. At kung hindi siya ililigtas agad, maaari siyang mawala ng tuluyan. Kinuha muli ni Anya ang radio. Sa pagkakataong ito, inayos niya ang frequency hindi sa pulisya, kundi sa Army Reserve. Pulisya man ang radio, sapat ang kanyang kaalaman upang kumonekta sa military network. Falcon. Falcon. Dito si Phoenix, sumagot. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang sagot sa encrypted channel. Dito si Falcon, Phoenix. Malinaw ang boses. Mag-ulat ng sitwasyon. Phoenix. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ako ng operasyon sa lugar ng inabandonang mine sa Bundok Pulag. Pinaghihinalaan na isang sibilyan ang hawak ng mga masasamang puwersa. Agad akong sisimulan ang rescue operation. Hinihiling ko ang agarang paglipat ng Military Police Special Forces Unit mula sa pinakamalapit na garrison sa lugar ng mine upang harangan ang mga daanan ng pagtakas at tiyakin ang outer perimeter. Ang priority ng operasyon ay highest. Uulitin ko, highest. Naintindihan ni Falcon. Agad nagagawa ng aksyon. Nang matapos ang pakikipag-usap, tiningnan ni Anya si Lolo Miguelito nang may determinadong tingin. Lolo, paparating na ang military police. Iiwan natin ang mga ito sa kanila. At ngayon, kailangan nating kumilos ng sarili. Ako ang mauna. Tara na, iligtas natin ang anak ninyo. Isang manipis na sinulid ng pag-asa, natagpuan sa bingit ng kawalang pag-asa. Si Lolo Miguelito, pinunasan ng luha, ay tumango ng matigas. Ang mapanganib na landas ng kumander, na may utang na buhay sa ama at anak, ay malapit nang magsimula. Ang araw ay papalubog na, pininturahan ang mga kabundukan ng Cordillera sa matingkad na kulay orange at violet. Ang mga anino ng bundok ay mabilis na humahaba, ang temperatura ay bumaba ng husto, at ang malamig na hangin ay tumagos sa ilalim ng damit. Mayroon pang hindi bababa sa kalahating oras bago dumating ang military police, ngunit para kay journalist Dante, na nakakulong sa mine, ang bawat minuto, bawat segundo, ay maaaring maging kritikal. Naunawaan ni Anya na walang oras para mag-aksaya. Itinuro niya ang bandidong mukhang pinakaduwag. Ikaw. Ang lokasyon ng mine at lahat ng alam mo tungkol sa loob nito, sabihin mo. Bibigyan kita ng 10 segundo. Makakahanap ako ng paraan upang malaman ng wala ka, ngunit sa proseso, baka aksidenteng mabalian ka ng ilang mga kamay at paa. Tumalab ang banta. Ang bandido, humihikbi, ay desperadong nagsimulang ilarawan ang lokasyon ng mine at lahat ng alam niya. Mula sa pasukan, mga 200 metro hanggang sa unang 100, pagkatapos ay kaliwa at isa pang 100 metro papasok hanggang sa dulo ng shaft kung saan siya tinali. Nagsimulang maghanap si Anya ng mga kapaki-pakinabang na bagay sa cabin. Nakakita siya ng 2 luma, ngunit gumaganang malakas na flashlight, isang matibay na climbing rope na malinaw na kinuha mula sa mga turista, at ilang bote ng tubig at chocolate bars na nakita niya sa sasakyan ng mga bandido, at isinalansan ang lahat sa kanyang backpack. Lahat ng paghahanda ay ginawa ng mabilis at tumpak. Lolo, tara na. Sundan niyo lang ako ng mahigpit. Naintindihan, General. Si Anya at Lolo Miguelito ay tumakbo sa daanan ng bundok na sinasakop na ng dilim. Ang matanda, nakalimutan ang kanyang edad, na ginagabayan ng tanging pagnanais na iligtas ang kanyang anak, ay humihingal na sumunod kay Anya. Patuloy na binabantayan ni Anya ang lakad at stamina nito, hindi nakakalimutang ayusin ang bilis. Pagkatapos tumakbo ng mga 5 minuto, nakarating sila sa pasukan ng inabandonang mine, na matatagpuan sa isang liblib na lugar sa gilid ng bundok. Ang pasukan ay basta-basta na tinakpan ng mga bulok na tabla, at isang lumang karatula na may nakasulat, "Bawal pumasok," ay nagbabantang nakabitin. Mula sa shaft ay umiihip ang masamang hangin, na naglalabas ng hindi kanais-nais na mga tunog. Senyales ni Anya sa matanda na manatili sa likod, at siya mismo, nakayuko, ay tumingin sa paligid. Gaya ng inaasahan, may 2 bandido na nag-iikot sa pasukan, na naiwan bilang bantay. Ito ang mga bantay na iniwan ni Victor para sa anumang kaso. Tahimik siyang lumapit sa kanila, ang kanyang mga galaw ay parang sa isang pusa, hindi naglalabas ng anumang tunog habang naglalakad sa mga nahulog na dahon. Sa sandaling pinatay ng isa sa kanila ang sigarilyo at tumalikod, si Anya, parang isang buhawi, ay sumulpot, sinunggaban ang leg nito, tinatakpan ang bibig. Ito ay isa sa mga pangunahing teknik ng pagdisarma sa sistema ng hand-to-hand combat ng Special Forces. Ang lalaki, hindi man lang nakasigaw, ay agad na nawalan ng malay at bumagsak. "Hoy, nasaan ka?" Nang mapansin ng pangalawa ang pagkawala ng kanyang kasamahan at nagsimulang lumingon, isang bulong ni Anya ang narinig sa likod niya. "Hinahanap mo ako." Sinubukan ng lalaki na lumingon ng sumisigaw, ngunit huli na. Matapos tamaan ng tumpak sa carotid artery sa likod ng ulo, bumagsak siya ng nakaharap, ganap na neutralization. Tahimik na inalis ni Anya ang mga tabla na nakaharang sa pasukan. Mula sa kuweba, kasama ang tumutulong tubig,
lumabas ang maaliwalas at acidic na amoy ng lupa. Binuksan niya ang flashlight at naglakad pasulong. Mula ngayon, mag-ingat sa mga paa ninyo. Ang lugar na ito ay maaaring gumuho anumang oras. Ang shaft, na nililiwanagan ng flashlight, ay napakakipot na halos isang tao lang ang makakadaan. Sa mga dingding, ang ilang mga mineral ay mahiwagang kumikinang sa kahalumigmigan, nagre-reflect ng liwanag. Sa matinding dilim, ang tanging suporta ay ang sinag ng liwanag at ang presensya ng isa't isa. Gaya ng sinabi ng bandido, pagkatapos ng 2 kilometro, may lumabas na sangandaan, walang pag-aalinlangan silang lumiko sa kaliwa. Habang mas lumalalim sila, mas lumalamig at mas manipis ang hangin. Ang paghinga ng matanda ay naging mas mabigat. Gaano pa sila katagal naglakad? Mula sa kaibuturan ng shaft, narinig ang isang mahinang ungol. Dante, Dante. Dante, ikaw ba yan? Sigaw ng matanda. Bilang sagot, isang mahinang boses ang narinig mula sa dilim, Papa. Tumakbo sila patungo sa tunog. Sa dulo ng shaft, nakahiga sa sahig ang isang lalaki, nakatali sa isang poste, payat na tila hindi kumain ng isang linggo. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng putik at gasgas. Iyon si journalist Dante. Dante, anak ko. Tumakbo si Lolo Miguelito sa kanyang anak at desperadong sinimulan ang pagtanggal ng mga lubid na nakatali sa kanyang katawan. Kinuha ni Anya ang kutsilyo at, habang pinuputol ang mga lubid, sinuri ang kanyang kalagayan. Ang dehydration at exhaustion ay matindi, ngunit, sa kabutihang palad, walang banta sa buhay. Papa, paano ka napunta rito? Siya, General, ang nagligtas sa amin. Tumingin si Dante kay Anya na sumusuporta sa kanya. Ang kanyang mukha, na nililiwanagan ng mahinang liwanag ng flashlight, ay naramdaman niya na nakita na niya ang matalim na ekspresyon na iyon, ngunit ngayon ay hindi oras para sa mga alaala. Kailangang lumabas sila rito ng mabilis. Sinusuportahan ni Anya si Dante sa isang gilid, at ang ama niya sa kabilang gilid, at nagsimula silang lumabas mula sa shaft sa sandaling iyon. Rumble. Biglang yumanig ang lupa, at ang buong shaft ay umalog. Mula sa pasukan, kung saan sila pumasok, narinig ang isang kakilakilabot na tunog ng pagguho ng kisame. Kasabay ng makapal na alikabok, bumagsak ang malalaking bato at lupa, agad na nagbara sa kanilang daanan patungo sa pagtakas. Ang liwanag ng flashlight ay nagliliwanag lamang sa isang ganap na barado na dingding ng shaft. Ang tanging daan palabas ay nawala. Nanatili ang katahimikan. Sa shaft, kasama ang mabigat na paghinga ng 3 tao, namayani ang matinding dilim at kawalang pag-asa. Nakulong sila sa isang buhay na libingan. Sa nakakabinging ugong, na yumanig sa lupa, ang mine ay lumubog sa kaguluhan at dilim. Ang mga suportang kahoy, na matagal nang marupok na sumusuporta sa kisame, ay nabali na parang bulok ng ngipin, at ang tonelada ng lupa at bato ay bumuhos, na parang isang talon. Si Anya ay instinctively na tinakpan ang katawan ni Dante at Lolo Miguelito, idiniin sila sa dingding ng shaft. Naramdaman niya ang matinding sakit mula sa maliliit na piraso ng bato na, sumira sa kanyang damit, ay kumapit sa kanyang likod, ngunit hindi siya gumalaw. Tumigil ang vibration, at pagkatapos ng tunog ng huling bato na bumagsak sa sahig, namayani ang patay na katahimikan sa mine. Ang makapal na alikabok na lumutang sa hangin ay nagkakalat ng liwanag ng flashlight na ginagawang imposible na makita ang anumang bagay kahit sa layo ng braso. Lahat ng 3 ay umubo dahil sa alikabok na pumapasok sa baga. Ugh. Dante, ayos ka ba? Papa, ayos lang ako. Ugh. Ayos ba kayong dalawa? Bumalik sa sarili ninyo. Sa sigaw ni Anya, nahirapan silang bumalik sa sarili. Pagkatapos ng ilang sandali, nang bahagyang humupa ang alikabok, ang liwanag ng flashlight ay nagbigay liwanag sa isang desperadong tanawin na lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Ang daanan na kanilang dinaanan ay nawala ng walang bakas. Sa lugar nito, tumindig ang isang bundok ng malalaking bato at lupa, tila sinelyuhan ang pasukan sa isang dambuhalang libingan, ganap na hinarangan ang kanilang daanan patungo sa pagtakas. Oh, hindi. Paano nangyari ito? Nawala ang kulay sa mukha ni Lolo Miguelito. Sa isang nalilitong ekspresyon, nagpapatianod siyang lumapit sa barado. Dante, paano nangyari ito? Anak, nagpunta ako para iligtas ka, at sa huli, pareho tayong nakulong sa madilim na lupang ito. Patawarin mo ako. Patawad. Habang tinitingnan niya ang kanyang ama, na nalulunod sa pagsisisi at kawalang pag-asa, isang anino rin ang lumitaw sa mga mata ni Dante na humihina. Hindi rin siya makapaniwala sa nangyayari. Pagkatapos ng 1 linggo ng gutom at takot, nakakita lang siya ng pag-asa, at ang pag-asa na iyon ay nabasag sa harap ng kanyang mga mata. Ang pakiramdam ay tila nakakulong siya sa isang buhay na kabaong. Sa sandaling iyon, isang matalim na tunog ng sampal ang pumutol sa katahimikan. Si Anya mismo ang malakas na sumampal sa kanyang pisngi. Dahil sa biglaang aksyon na ito, ang tingin ng 2 lalaki ay bumaling sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig na nagliliwanag sa rasyonal na liwanag. Magtipon.
Ang kanyang boses ay mababa at determinado. Mula ngayon, hindi ako magpapahintulot ng isang segundo ng sentimentality o kawalang pag-asa. Lolo, sundalo kayo. Ang sundalo, sa ilalim ng anumang sitwasyon, ay hindi nawawalan ng pag-iisip at hindi nakakalimutan ang kanyang gawain. Dante, journalist ka. Ibinubunyag mo ang katotohanan. Ang katotohanan ay lumalabas lamang sa mga hindi sumusuko. Ang kasalukuyan nating gawain ay mabuhay, at ang katotohanan na dapat nating hanapin ay ang daan palabas. Naintindihan ninyo ako. Sa kanyang boses, mayroong puwersa na kayang gumalaw ng puso ng tao. Iyon ang karisma ng isang komander na namumuno sa maraming tauhan at dumaan sa bingit ng buhay at kamatayan. Si Lolo Miguelito ay kusang loob na sumagot sa paraang militar, masusunod. At si Dante, kahit nahihirapan, ay tumango rin. Agad na sinimulan ni Anya ang pagtatasa ng sitwasyon. Una, suriin natin ang mga resources, 2 flashlight sa akin at sa inyo, Lolo. Hindi alam kung gaano katagal-tatagal ang baterya. Kailangang magtipid. Pagkain 3 chocolate bars, 2 bote ng tubig. Isang sugatan si Dante. Ngunit, sa kabutihang palad, walang panlabas na pinsala. Lubid mayroon ako mga 30 metro, sapat na haba. Mula ngayon, hindi tayo maghihintay ng pagliligtas, kundi maghahanap ng daan palabas ng sarili. Pero barado ang daan. Ang pasukan ng barado. Ngunit maaaring may ibang daanan. Sa ganitong lumang mine, madalas gumagawa sila ng maraming ventilation shaft o emergency exit upang maiwasan ang carbon monoxide poisoning. Iyon ang hahanapin natin. Ang lohikal na paliwanag ni Anya ay nagbigay sa 2 desperadong lalaki ng isang mahinang sinag ng pag-asa. Inatasan niya si Lolo Miguelito na bantayan ang sitwasyon at magbigay ng liwanag at si Dante na magpahinga at mag-ipon ng lakas. Ito ay maliliit na gawain, ngunit nakatulong ang mga ito upang mawala ang kanilang pakiramdam ng kawalang kakayahan at muling makahanap ng kalooban. Nagsimulang mag-imbestiga si Anya sa loob ng mine gamit ang isang flashlight. Hindi lang siya tumitingin gamit ang kanyang mga mata, inilalagay niya ang kanyang tainga sa dingding, nakikinig sa mga tunog. Sa dulo ng kanyang mga daliri, nararamdaman niya ang texture ng bato, sa kanyang ilong, nararamdaman niya ang pinakamaliit na daloy ng hangin. Lahat ng kanyang pandama ay naging matalas, nagiging isang search mechanism para sa kaligtasan. Ilang beses niyang sinuri ang mga dulo ng shaft at bumalik. Lumipas ang oras, ang lakas ay nauubos. Ang kalagayan ni Dante ay nagsimulang lumala muli. Sa sandaling iyon, tumigil si Anya sa harap ng isa sa mga shaft kung saan nakakalat ang mga lumang suportang kahoy at kalawangin ng mga riles. May nakita ka ba? Maingat na tanong ni Lolo Miguelito. Sa halip na sumagot, itinuro ni Anya ang kanyang daliri sa pisngi niya. Lolo, nararamdaman ninyo ba ang hangin? Napakahina, ngunit tiyak na gumagalaw ang hangin. Nang marinig ang kanyang mga salita, nag-focus din ang matanda, at totoo, naramdaman niya ang napakagaan na paggalaw ng hangin na dumadampi sa kanyang pisngi. Hindi ito saradong espasyo, isang malinaw na patunay na may koneksyon sa labas ng mundo. Ang pag-asa ay tumibok sa puso. Maingat silang naglakad patungo sa direksyon kung saan umiihip ang hangin. Ito ay isang makipot na crevice, halos ganap na barado ng gumuhong bato, at lumang mining equipment. Ang crevice ay napakakipot na halos isang bata lang ang makakadaan, hindi na banggitin ang isang matanda, ngunit sa pamamagitan ng crevice na ito, tiyak na pumapasok ang sariwang hangin mula sa labas ng mundo. Nakita ko. Ito ang bago nating daanan, deklara ni Anya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang torch. Kahit sa dilim sa libingan ng kawalang pag-asa, sa wakas ay nakakita sila ng isang sinag ng liwanag, isang manipis na sinulid ng pag-asa na patungo sa buhay. Ang pag-asa ay natagpuan, ngunit ito ay tila malayo, parang isang hindi maabot na mirage. Sa harap nila ay isang makipot na crevice sa bato, kung saan halos ang kamay lang ang makakapasok. Upang makadaan dito, kailangang alisin ang mga bato at lupa na nakaharang sa daan. Sa pamamagitan ng hubad na kamay, imposible iyon. Kailangan ng tools, sabi ni Lolo Miguelito, lumingon sa paligid. Si Anya ay nag-i-inspeksyon na sa basura na nakakalat sa paligid, kumislap ang kanyang mga mata sa dilim. Nakakita siya ng isang lumang pickaxe handle na nakatapon sa tabi ng kalawangin na gulong ng wagon, at sa tabi nito ay isang shovel na ang talim lang ang natira. Hindi ito perpektong tools, ngunit para sa kanila ngayon, ito ay walang katumbas na armas. Sapat na ito. Ang tunay na labanan ay nagsisimula ngayon. Agad na nagsimula ang trabaho. Maingat na pinag-aralan muna ni Anya ang estruktura ng bato sa paligid ng makipot na crevice. Hindi lang niya sinubukan na bumagsak sa pamamagitan ng lakas, kundi hinanap ang pinakamahina na mga lugar upang ilapat ang pinakamaliit na pagsisikap para sa pinakamalaking epekto, tila isang taktisyan na nag-aanalisa sa mga kahinaan ng kaaway. Ako muna ang babasag sa malalaking bato, at kayo, Lolo at Dante,
ay mag-aalis ng mga piraso. Magtatrabaho tayo ng patatlo, nagpapahinga ng pasalit-salit. Ang pamamahagi ng lakas ang pinakamahalaga. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimula ang desperadong gawain. Sa mine, biglang narinig ang tunog ng paghampas ng mga lumang tools sa bato. Si Anya, hawak ang improvised tool mula sa pickaxe handle at talim ng shovel, ay may hindi kapanipaniwalang lakas at katumpakan na humampas sa mga bato. Hindi maiwasan ng dalawang lalaki ang paghanga, nakita kung saan nagmumula ang gayong lakas sa kanyang marupok na katawan. Ang pawis ay dumadaloy ng husto, humahalo sa alikabok at tumatakip sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay hindi kumibot kahit sandali. Ito ang bakal na kalooban, naisip nila. Si Lolo Miguelito, nilalabanan ng pagtanda, ay desperado ring nag-aalis ng mga piraso. Ang pakiramdam ng obligasyon ng ama, ang pagnanais na iligtas ang kanyang anak, ang nagtulak sa kanya na lampasan ang pisikal na limitasyon. Ang humihinang si Dante ay hindi rin makatabilang, buong lakas siyang nagsikap na magdala ng kahit isang dagdag na maliit na bato. Gaano katagal ang lumipas? Nang mapagod na silang lahat, umupo sila para magpahinga. Kinuha ni Anya ang isang chocolate bar mula sa backpack at hinati ito sa 3 bahagi. Ang tamis ng maliit na piraso ng chocolate ay nagbigay lakas sa tuyong lalamunan at pagod na katawan. Sa sandaling iyon, si Dante, na tahimik bago nito, ay nahirapan magsalita. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa profile ni Anya, na tahimik na nakatingin sa bato. Naalala ko na. Oo, iyon ay sa Kandahar, Afghanistan. Pakiusap, tandaan na ang sanggunian sa Afghanistan ay pinanatili upang mapanatili ang koneksyon sa veteran ng Pilipinas, ngunit ito ay tumutukoy sa isang misyon na kasama ang mga internasyonal na puwersa, NATO, o isang deployment. Ang unit namin ay na-ambush pagkatapos ng rocket attack ng Taliban. Naputol ang communication, at ang mga bala ay lumilipad mula sa lahat ng dako. Tinamaan ako ng shrapnel sa paa at hindi ako makagalaw. Akala ng lahat, iyon na ang katapusan. At pagkatapos ay may isang tao na lumabas. Ang boses ni Dante ay nanginginig. Mula sa alikabok at usok ng baril, parang isang mandirigma mula sa langit, lumabas siya sa tumpak na pagbaril, pinigilan niya ang mga kaaway, isinakay ako sa balikat, at dinala ako palabas mula sa impyerno na iyon. Bago ako mawalan ng malay, nakita ko ang kanyang tingin. Hindi ko kailanman malilimutan iyon sa buong buhay ko. Iyon ang parehong tingin na mayroon ka ngayon, General. Noong oras na iyon, Captain ka. Ang nakaraan at kasalukuyan ay nag-isa sa isang sandali. Sandaling ibinaba ni Anya ang tool at tumingin sa kanya. Salamat at nabuhay ka, Private First Class Dante. Mula sa kanyang maikling parirala, dumaloy ang mainit na luha mula sa mga mata ni Dante. Hindi lang siya isang journalist, siya ay isang battle buddy na iniligtas niya, na isinapalaran ang kanyang buhay ang anak ng kanyang bansa. Ang ugnayan na nagbubuklod sa kanila ay mas matibay kaysa sa anumang bato. Nakakuha ng bagong lakas, ipinagpatuloy nila ang trabaho. Ang tiwala sa isa't isa, paggalang, at mainit na pagnanais na mabuhay ay nagbigay ng mas malaking lakas sa kanilang mga galaw. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras ng pakikipaglaban, sa isang malakas na pagbasag, nabuksan ang isang butas na kasing laki ng isang tao na halos makadaan. Tumulo ang malamig at sariwang hangin. Nagawa namin. Nagawa natin. Masayang sigaw ni Lolo Miguelito. Ngunit hindi nawala ng pagbabantay si Anya. Ako ang mauuna at susuriin ang kaligtasan, itali ang lubid sa aking sinturon. Mahigpit niyang tinali ang lubid sa kanyang sarili, ibinigay ang 2 dulo sa mga lalaki, at dumaan sa makipot na butas. Sa likod nito, gaya ng inaasahan, ay isang natural na daanan ng kuweba. Humakbang siya ng ilang beses upang tumingin sa paligid, nang biglang gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bato, na humina sa loob ng ilang dekada ng tubig sa ilalim ng lupa, ay hindi nakayanan ang kanyang bigat at gumuho. Hindi man lang siya nakasigaw at lumipad siya pababa. General, ang 2 lalaki ay desperadong hinila ang lubid. Ang lubid, na naging tense, ay kumapit sa kanilang mga palad at huminto. Si Anya ay ganap na nawala sa walang hangganang dilim. Ang kanilang tanging pag-asa ay nakabitin ngayon sa bangin na iyon. Ang kanyang buhay ay nasa kanilang mga kamay. Kumapit, huwag mong pakawalan ang lubid. Sigaw ni Lolo Miguelito sa kanyang anak. Ang bigat ni Anya, na nakabitin sa dulo ng lubid, ay ganap na lumagay sa mga kamay ng 2 lalaki. Para sa matandang ama at humihinang anak, iyon ay isang napakalaking pasanin. Ang lubid ay kumapit sa laman, na nagdulot ng ungol ng sakit, ngunit sila, nagngingit-ngit ang mga ngipin, ay kumapit. Sa ilalim ay tanging matinding dilim, na ang lalim ay hindi matansya. General, ayos lang po ba kayo? Sumagot po kayo. Sigaw ni Dante. Pagkatapos ng ilang sandali, isang mahina, nahihirapan na boses ni Anya ang narinig mula sa dilim. Ayos lang ako, ngunit mukhang na-dislocate ang kaliwang balikat ko.
Mula sa impact ng pagbagsak, tumama siya sa isang bagay, at ang kanyang balikat ay lumabas sa socket. Ito ang pinakamasama sa lahat ng posibleng sitwasyon. Ang kanilang pinuno, ang kanilang pinakamalakas na combat unit, ay nagkaroon ng seryosong pinsala. Wala na silang sinuman na magtuturo sa kanila. Hindi. Mayroon. Kumislap ang mga mata ni Lolo Miguelito. Sa kanyang alaala, lumitaw ang army training at ang mga buhol na itinuro sa kanya noong kabataan niya. Instinctively niyang naunawaan kung anong dapat niyang gawin. Dante, magtipon ka at makinig ka sa akin ng mabuti. Ikakabit ko ang lubid sa bato na ito at hawakan mo ng buong lakas. Lolo. Gamit ang isang kamay na humahawak sa lubid, sinimulan niyang balutan ito sa paligid ng isang matibay na rock protrusion, clove hitch at bowline. Lumipas ang mga dekada, ngunit naalala ng katawan ang mga galaw na iyon. Gamit ang prinsipyo ng lever para ipamahagi ang bigat, mas madaling hilahin ang lubid. Ngayon, hila tayo ng sabay. 1, 2, 3. Ama at anak, sa isang boses, na parang isa, ay hinila ang lubid. Sentimetro sa sentimetro, sa bawat pagdaan ng basang lubid sa kanilang mga kamay, ang katawan ni Anya, na nakabitin sa dilim, ay bahagyang umaakyat. Pagkatapos ng ilang sandali, puno ng alikabok, sa wakas ay lumabas siya sa ibabaw ng pit. Ang kanyang kaliwang braso ay walang buhay na nakabitin sa hindi natural na anggulo, at ang kanyang mukha ay maputla dahil sa matinding sakit. Sila, pagod na pagod, ay bumagsak sa sahig. Nailigtas nila ang kanilang tagapagligtas. Ngunit si Anya, hindi nagbigay ng pahinga sa sarili, ay nagsabi, hindi ito maaari. Kailangang i-reset ang balikat, ngunit walang ospital dito. Sasabihin ko kung ano ang gagawin. Lolo, tumayo kayo sa likod ko, at hawakan ninyo ako ng mahigpit sa torso. Dante, hawakan mo ako sa pulso ng kaliwang kamay, at kapag nagbigay ako ng senyales, hilahin mo ng malakas at mabilis sa horizontal direction. Hindi tayo maaaring mag-aksaya ng oras, lalo lang itong lalala. Ang dalawang lalaki ay sandaling nag-alinlangan, ngunit mayroong isang malakas na kalooban sa kanyang tingin na hindi nagpapahintulot ng anumang pag-aalinlangan. Sinunod nila ang kanyang mga tagubilin. Handa na? Oo. Hila. Si Dante, nakapikit, ay buong lakas na hinila ang kanyang braso. Crunch. Ang nakaririmarim na tunog at ang pigil na sigaw ni Anya, na sinusubukang pigilin ang sakit, ay umalingaw-ngaw sa mind. Pagkatapos ng isang sandali, pinapawisan ng malamig, siya ay humihinga ng mabigat. Ang na-dislocate na buto ng balikat ay bumalik sa lugar. Ang dalawang lalaki ay nawalan ng salita, nakita kung paano niya, sa tamang pag-iisip, tiniis ang ganoong hindi kapanipaniwalang sakit. Mayroon siyang katawan ng tao, ngunit kaluluwa ng bakal. Mabilis niyang pinunit ang gilid ng kanyang damit at gumawa ng sling upang i-fix ang nasugatan na braso. Ngayon, kailangan na nating umalis. Hindi ligtas dito. Ang daanan na kailangan nilang tahakin ay hindi na horizontal. Ang kuweba ay lumipat sa isang halos vertical na daanan ng bato. Ang tanging daanan na natitira sa kanila ay paakyat. Tanging paakyat, samantala sa labas ng mine, ang mundo ay ganap na iba. Ang Military Police Special Forces Unit na nakatanggap ng mensahe mula kay Anya ay dumating sa lugar. Inaresto nila ang buong grupo ni Victor at Major Santi Reyes na naiwan sa cabin at kinuha ang mga ebidensya na natagpuan ni Anya. Sa gumuhong pasukan ng mine, isang malaking rescue operation ang isinagawa. Ginamit ang mabigat na kagamitan, ngunit mabagal ang pag-usad. Akala ng lahat, ang 3 tao sa loob ay nasa desperadong kalagayan. Ngunit sa parehong oras, malalim sa ilalim ng lupa, nagpapatuloy ang kanilang desperadong pag-akyat. Si Anya, gamit lamang ang isang kamay, ay mahusay na naghahanap ng daan, nag-i-secure ng lubid, at inakay sila. Si Lolo Miguelito at Dante, nagpapalakas ng loob sa isa't isa, ay sumunod sa kanya. Gaano katagal sila umaakyat? Naramdaman nila kung paano pumapasok ang mahinang kulay asul na liwanag ng bukang liwayway. At sa wakas, sa itaas ng kanilang mga ulo, lumitaw ang isang piraso ng night sky na may mga bituin. Ito ay isang maliit na labasan mula sa kuweba sa gitna ng cliff. Sa bukang liwayway, nang ang red glow ay nagsimulang sumikat sa ibabaw ng maringal na kabundukan ng Cordillera, isang kamay na puno ng alikabok ang biglang lumabas mula sa maliit na butas sa bato, si Anya iyon. Pinagsama ang huling lakas, humila siya, at sumunod sa kanya, lumabas sa liwanag sina Lolo Miguelito at Dante. Sila, pagod na pagod, ay bumagsak at huminga ng malalim ang malamig at sariwang hangin ng umaga. Nabuhay sila. Sa sandaling iyon, mula sa ibaba ng cliff, narinig ang isang nag-aalalang sigaw ng isang military police na nakapansin sa kanila, nakita, naroon sila. Natagpuan ng mga nakaligtas. Dose-dosenang sinag ng flashlight ang sabay-sabay na tumutok sa kanila. Ang ingay ng rescue helicopter ay malakas na pumutol sa katahimikan ng umaga.
Habang bumababa sa cliff na sinusuportahan ng mga rescuers, tiningnan ni Anya ang ama at anak na nagyakap at umiiyak. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha na dumating pagkatapos ng matinding labanan, mission accomplished. Sa dulo ng mahaba at madilim na gabi, sa wakas ay sinalubong nila ang nakasisilaw na bukang liwayway. Ang bukang liwayway sa Cordillera ay nagtanggal ng matinding dilim at nilagyan ng sagradong liwanag ang maringal na kabundukan. Ang malakas na hangin mula sa mga propeller ng rescue helicopter ay marahas na pinalo ang mga sanga ng puno at ang tunog ng combat boots na tumatapak sa lupa at bato ay pumutol sa katahimikan ng umaga. Ang nakakakilabot na gabi ay natapos at sa wakas ay dumating ang umaga ng pagliligtas. Mabilis na sinuri ng mga rescuers ang kalagayan ni Anya at ng ama at anak. Si Dante ay may matinding dehydration at exhaustion, ngunit sa kabutihang palad, walang panloob na pinsala. Si Lolo Miguelito, bukod sa mga gasgas, ay wala ring seryosong problema sa kalusugan, ang problema ay kay Anya. Kahit na mabilis na nareset ang balikat, masakit ito ng husto at namaga, at ang mga kalamnan ng buong katawan ay sumisigaw sa sakit pagkatapos ng gabing pakikipaglaban. Ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang sakit. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa commander ng Military Police Unit, si Major Orlov, na namumuno sa operasyon. Si Major Orlov, matapos matanggap ang ulat mula sa mga rescuers, ay lumapit kay Anya at nagbigay-pugay ng walang kamali-mali. Magandang araw, General. Masaya ako na ayos kayo. Nag-uulat ako ng kontrol sa sitwasyon at mga susunod na hakbang. Ang mga bandido, kasama si Victor Corpus, na may bilang na 6, at si Police Major Santi Reyes ay detained. Ang mga ebidensya na natagpuan ninyo ay nasa ligtas din. Agad na ipinadala ang impormasyon sa National Bureau of Investigation at sa Military Police Headquarters. Bubuo ng isang joint investigation team kasama ang civilian police. Magaling, Major. Sagot niya. Walang nasugatan, maliban sa mga minor injuries, sa proseso ng paglaban, mabuti. Maikli niyang sagot, nilalabanan ang sakit. General at Major. Ang kanilang pag-uusap ay hindi pag-uusap ng mga sibilyan na nakaligtas sa panganib ng kamatayan, kundi pag-uusap ng mga militar na nakatapos ng kanilang gawain. Si Dante, nakahiga sa ilalim ng IV drip, ay tulalang nakatingin sa tagpong ito. Ang babaeng ito ay nakipaglaban sa takot ng kamatayan, kasama sila sa dilim. Ngunit ngayon, muli siyang naging isang charismatic commander na nag-uutos sa dose-dose ng armadong sundalo. Ang contrast na ito ay tila unreal. Pagkatapos ng ilang sandali, ang tatlong ito ay dinala sa military hospital sa pamamagitan ng helicopter, nilisan ang Cordillera sa ilalim ng ingay ng propeller. Ang maringal na tanawin ng kabundukan, na nakita mula sa bintana, ay mananatili sa kanilang alaala magpakailanman. Ang mga kahihinatnan ng insidente ay lumabas na mas malawak at mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang balita na ang isang aktibong Special Forces General ay dinukot ng mga korap na pulis sa pakikipagsabuatan sa mga bandido, ngunit nakatakas ng mag-isa at sa proseso ay nagligtas sa nawawalang journalist, ay isang pagsabog mismo. Ang pamunuan ng hukbo at pulisya ay shocked. Lalo na ang pulisya na hindi maitago ang kahihiyan sa ilalim ng matinding presyon ng militar at ng nagngangalit na opinyon ng publiko. Sa ikatlong araw ng pananatili sa military hospital, si Dante, inilagay ang laptop sa kama, ay galit na nagtatype. Sa dulo ng kanyang mga daliri, ang impyernong linggo na kanyang pinagdaanan at ang kawalang katarungan na kanyang nasaksihan ay nabuhay sa matingkad na mga linya. Hindi lang siya isang biktima, siya ang nag-iisang testigo at chronicler na dumaan sa sentro ng malaking corruption scandal na ito. At sa wakas, nailathala ang kanyang artikulo. Eksklusibo, ang madilim na web sa Cordillera. Aktibong Chief of Police, nakipagsabuatan sa mga bandido para mangikil. Malalim na investigasyon, 7 araw sa buhay ng nawawalang journalist. Ang katotohanan na nakulong sa mine. At ang bayani na nagligtas sa kanya. Ang artikulo ay nagulantang sa Pilipinas. Sa una, ito ay tila isang ordinaryong regional corruption scandal. Ngunit nang lumabas sa mga sumunod na artikulo na ang bayani ay isang aktibong babaeng general, commander ng SOCOM Special Forces, si Anya Reyes, sumabog ang opinyon ng publiko. Galit ang mga tao sa mga aksyon ng mga korap na pulis at bandido at humanga sa tapang at selflessness ni General Anya Reyes na nagsagawa ng pagliligtas na mas kapana-panabik kaysa sa pelikula. Ang artikulo ni Dante ay hindi lang isang simpleng pagbubunyag. Ang sikretong ledger at audio recordings na nakuha ni Anya ay naging hindi maikakaila na ebidensya at nagbigay ng tulak sa investigasyon. Si Santi Reyes at Victor ay nagtangkang tanggihan ang kanilang pagkakasala. Ngunit sa harap ng hindi maikakaila na ebidensya at walang kapantay na akusasyon ng pagdukot sa isang general, sa huli ay nabasag sila. Ang kanilang mga pag-amin ay nagbunyag ng madilim na koneksyon sa pagitan ng pulisya, mga bandido, at lokal na impluwensyal na tao na, parang isang spider web,
ay bumalot sa rehiyon sa loob ng maraming taon. Ang resulta ay isang malawakang paglilinis. Hindi lang si Santi Reyes, kundi dose-dose ng kanyang mga superior at kasamahan na tumanggap ng bribe mula sa kanya at nagbulag-bulagan sa lawlessness ay tinanggal o inaresto. Ang grupo ng mga aso ng Cordillera ay nawasak ng ugat at ang kanilang mga illegal na gambling at vice dens ay isinara. Ang kabundukan ng Cordillera ay sa wakas ay nakawala sa tumor na matagal nang nagpapahirap sa kanila at ibinalik ang kanilang malinis at malinaw na anyo. Pagkatapos ng isang linggo, si Anya, na may mahigpit na benda sa balikat, ay bumisita sa ward ng ama at anak. Hindi siya nakasuot ng civilian clothes, kundi ng isang mahigpit na army parade uniform na may mga bituin sa kanyang shoulder boards. Ang dalawang lalaki sa ward ay tumayo at sinalubong siya ng may seryosong mukha. "General, bakit po kayo nagpunta? Kumusta ang pakiramdam ninyo?" Si Dante ang unang sumagot sa tanong ni Anya. "Salamat po. Dahil sa inyo, halos ganap na akong nakabawi. Lalabas na ako. Mabuti yan." Pagkatapos ng maikling pagpapalitan ng mabuting hangin, namayani ang katahimikan. Pinutol ito ni Lolo Miguelito. Lumapit siya kay Anya at walang pag-aalinlangan na yumuko ng malalim. "General, iniligtas ninyo ang buhay ko, ng isang matanda, at ng anak ko. Hindi ko alam kung paano ipapahayag ang aking pasasalamat sa grace na ito. Tumayo po kayo, Lolo. Ginawa ko lang ang aking tungkulin bilang isang sundalo." Hindi. Tumayo si Lolo Miguelito ng tuwid at ipinahayag ang pinakamataas na paggalang na maaaring ibigay ng isang militar. Tumayo siya ng atensyon, tumingin ng diretsyo sa mata ni Anya, at nagbigay-pugay. Ang kanyang mga mata ay puno ng mainit na luha. "Sergeant, Reserva, Miguelito Santos, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pagliligtas. Honor ko." Iyon ang pagbati ng isang battle buddy, taos-pusong paggalang na inialay sa isang dakilang commander. Tahimik na tinanggap ni Anya ang kanyang pagbati. Ang kanyang tingin ay bahagyang kumibot din. Lumapit din si Dante sa kanya at yumuko. "General, may utang na loob din ako sa inyo ng buhay ko ng 2 beses. Minsan sa Afghanistan, at muli rito sa Cordillera. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang utang na ito. Ipinapangako ko na ipaglalaban ko ang katarungan na ipinagtanggol ninyo gamit ang aking panulat. Naniniwala ako na iyon ang tanging paraan upang mabayaran ko ang aking utang." Sa wakas ay mahinang ngumiti si Anya. "Iyon ang dahilan kung bakit kita iniligtas ng 2 beses, Dante." Paglabas sa ward, dahan-dahan siyang naglakad sa mahabang puting pasilyo ng ospital. Habang sinasalubong ang sinag ng araw na bumabagsak mula sa bintana, tahimik siyang nag-isip tungkol sa kahulugan ng insidenteng ito. Ang kaaway ng sundalo ay hindi lang nasa labas ng bansa. Ang internal corruption at kawalang katarungan na sumisira sa buhay ng mga tao at sa pundasyon ng lipunan ay mga kaaway din na kailangang labanan at talunin. At ang pinakamalakas na sandata sa labanang ito ay ang tiwala sa isa't isa at ang di matitinag na kalooban. Iyon ang muli niyang naunawaan. Pagkatapos ng 1 buwan, sa pagitan ng taglagas at taglamig, bumalik si Anya sa Cordillera. Hindi nakasuot ng military uniform na may mga bituin o ng Special Forces combat gear, kundi ng parehong komportableng hiking outfit na suot niya noong una siyang pumunta rito. Ang pinsala sa balikat ay halos gumaling na, at ang mga galaw ay hindi na limitado. Sa pasukan ng daanan kung saan siya umakyat, may nakasabit na banner, "Teritoryo sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay." Ang pangikil ay pinarurusahan ng batas, at sa mga mukha ng mga turista, namayani ang kapayapaan at kasiglahan. Walang sinuman ang nakakaalam kung sino siya o kung anong kakilakilabot na mga pangyayari ang nangyari sa bundok na ito. 1 buwan na ang nakalipas, at nagustuhan niya iyon. Huminto siya sandali sa lugar kung saan niya nakilala ang mga bandidong iyon. Ngayon, iyon ay isang payapang daanan ng gubat na walang banta o kawalang katarungan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim ang malinis na hangin ng bundok, lahat ay bumalik sa dati. Nang magsimula siyang maglakad muli at tumayo sa viewing deck na may tanawin ng bundok pulag, biglang nag-vibrate ang kanyang satellite phone sa kanyang backpack. Tumatawag mula sa Special Forces Headquarters. Walang pag-aalinlangan, ngunit sa parehong oras, sinisipsip ang maringal na tanawin ng Cordillera. Sinagot niya ang tawag. "Reyes, nakikinig." Mula sa kabilang dulo, narinig ang isang mababa at apurahang boses ng Special Forces Commander. "Bagong banta. Bagong misyon." Agad na nagbago ang kanyang tingin. Ang pagiging malambot ng isang turista na nag-enjoy sa payapang kabundukan ay nawala, at sa lugar nito, dumating ang matalas at malamig na liwanag ng isang commander na nagsasagawa ng pinakasikreto at mapanganib na mga gawain ng bansa. Tumalikod siya sa maringal na tanawin at umikot. "Masusunod, sir." Agad akong babalik. Nang matapos ang maikling sagot, walang pag-aalinlangan siyang nagsimulang bumaba sa bundok. Ang lugar na kailangan niyang puntahan ay hindi na payapang kalikasan.
Iyon ay dilim, kung saan kailangan niyang labanan ang hindi nakikitang banta. Ang anino ng kanyang bansa, na ipinagtanggol niya sa buong buhay niya. Hindi laging nananalo ang katarungan ng mag-isa. Ito ay ipinagtatanggol ng sagradong selflessness at bakal na kalooban ng mga taong, isinasapalaran ang lahat, ay lumalaban sa kawalang katarungan. Iyan ang tahimik na pinatunayan ng kanyang matigas na silweta na bumababa sa bundok.